Mga kababayan, mga katambay, kamusta po lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan masulok ng bansa, umundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Bumoto na po ang Agila ng Mindanao po sa Davao City po. Ang Vice President po ay nakaboto na po mga tambay. At tingnan po natin sa balita ang pagboto po ng Agila ng Mindanao mga katambay. Ito po ang balita. Nagkahiwalay sila ng landas matapos nilang magkagirian sa politika nito lamang nakaraang taon. Sa ngayon, Alvin, nakikita ko kasunod na sa pila si Vice President Sara Duterte. Isang taon na lamang ang hinihintay matapos at sana ang maghuhulog ng kanyang balota sa naturang automated counting machine. Alvin. So ang kalaban ng matandang Duterte ay yung si dating civil service Carlo Nograles, at ang kalaban naman ni Pulong ay yung babaeng Nograles. Si Migs Nograles. Si Migs Nograles. Discuss natin yung mga Nograles naman dito, no? Si Carlo Nograles, dating cabinet secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tumayo rin na acting spokesperson ng nakaraang Katrina, nandiyan na. Ayan na, siya na yung pinuproseso ngayon. Yan. Tingnan natin kung isang shoot lang. Ayan na, hinuhulog na ni Vice President. Abangan natin, Alvin, kung makakaranas ba siya ng paper jam o anumang aberya o magiging swabe ba at tuloy-tuloy lang yung pagboto ng pangalawang Pangulo. Mukhang okay naman. Mukhang tinanggap nung makina ang kanyang balota. So antayin natin ngayon ang paglabas ng resibo, Katrina. Yes, may pagkakataon siyang i-check doon sa resibo at maging doon sa monitor kung tama nga ba yung kanyang mga na-shadean na pangalan. Inaasahan na 12 senador ang iboboto ng pangalawang Pangulo. 10 dyan ay bahagi ng so-called Duterte candidate. At ang dalawa naman ay ang mga dating ine-endorse ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So far, Alvin, nakikita natin si Vice President Sara Duterte na nakatayo. Nag-step away siya mula sa vista sa ATM at mukhang tapos na. Pumoto ang pangalawang Pangulo. Lalabas sa ngayon mula doon sa kanyang presito at mayroong nakahanda dito sa gilid ng paaralan na isang press conference area. Binabantayan lang natin baka sa ay Ayan po mga tambay, ang katatapos lang po ng pagboto po ng ating Agila, ang Vice President ng Mindanao. At pakinggan naman po natin yung kanya pong interview mga tambay. Pakinggan po natin. Matapos bumoto, humarap naman sa media si Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Anong chances nung 10 senators, and binigyan ko siya ng realistic na numbers, and then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya, na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi kaming project, yung pagbabago program, which should roll at the end of a school year. So dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nagro-roll out kami ng project na yon. Ito yung time na yon. So sasabay ko lang yung dalawa, yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago kami. Thank you, Ate Sol. Ma'am, we have Kat Domingo, ABS. Ma'am, you mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. At ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo, baka kasi sabihin niyo masyado naman akong overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2? Yes. And you based that number on? I based that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national
and pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man, ma'am, doon sa number na feeling nyo makukuha nyo? Are you confident that that's enough to push for the issues ng dating Pangulong Duterte and your issues as well in the Senate? Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil ang issue ko lang naman ay ang impeachment. So, sinasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So, we want to push for that. Unity and continuity. Ma'am, last from my end, nagkaroon po kayo ng Mother's Day dinner last. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng Vice President mga tambay. At syempre po, pakinggan din po natin yung kabilin-bilinan po ng Vice President sa ating po mga boboto at yung mga hindi pa po nakakaboto mga tambay. Sana po isa puso po natin ito para po sa pagbabago ng ating bansa mga tambay. Ito po, pakinggan po natin. Walang galang po. Sa May 12, bumoto tayo ng may buong dangal. Bumoto tayo ng may tapang. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso. Yan po mga tambay, para po maisalba pa natin ang ating bansa, ay bumoto po tayo mga tambay ng tamang politiko. Hindi po yung mga trapo at ang hangad lang po sa ating bansa ay ang ating pong pera. Pera po ng ating bayan, mga tambay, na pinagnanasahan na hindi po paglilingkod ang kanila pong priority sa ating bansa. Ayan po mga tambay, nakatapos na pong bumoto ang ating Vice President at talagang naging mapayapa naman daw po ang kanyang pagboto ayon po sa balita at tinanggap naman po ng machine. Maayos naman po. Ang problema naman po kasi ng botohan, hindi naman po yung tanggapin ng machine, yung bilangan na, yung counting. Ano po yan machine po yan di ba? Diyan nga po magkakaroon problema. Pwede raw po yan na, hocus-pocus ang numero niyan. Sana hindi po magtagumpay yung sinasabi nga po nating madalas. Sana hindi magtagumpay ang mga masasama, lalo yung mga nagbabalak na dayain at talagang sakim sa kapangyarihan at sakim talaga dito na talagang ayaw na nilang mawala yung power at may bonus na pera at may bonus para pulburon. At syempre, yung kinatatakutan po ng Pangulong Marcos. Kasi yan po ang kanyang matindi pong fear o takot na pag nakalusot po at nanalo at hindi nadaya ang karamihan po ng PDP laban ay makapasok po sa Senado at sa Kongreso, magkakaroon na po talaga mga kabayan na napakatinding investigasyon po sa pinaggagawa po nila ng 3 taon. Lalong-lalo po yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte na napakarami pong paglabag sa batas, sa proseso ng batas. Ang ginawa po nilang pag-aresto na hindi po nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte, mga katambay. Malaking problema po ng Pangulong Marcos yan na tinatawag po daw na bangag at addictus at gumagamit ng pulburon, mga katambay. Di umano. Kaya po yan mga tambay, natapos na po ang paghahalaang boto. At syempre po, iintay na lang po natin dyan ang bilangan mamaya po. Pagkatapos po ng botohan mamayang gabi o hanggang bukas o ilang araw o linggo, ilang oras po ba o araw ang tatagal niyan, mga tambay.
At syempre po, yung sa interview po ng ating Vice President ay tututukan naman daw po niya. Tututukan niya po ang kaso ng kanyang ama na isinampa po ng karamihan po ay aktivista at karamihan po yata ay CPP and PNDF ang nagkaso. Mga makakaliwang grupo ang karamihang nagkaso po sa dating Pangulong Duterte na walang jurisdiction sa ating bansa, mga tambay. Dinala nila doon sa bansa na wala pong jurisdiction sa atin. Nakakalungkot. Ayan, pagtutuunan niya rin ng pansin. Kaya lang po, uunahin niya muna yung programa po ng Office of the Vice President dahil meron po silang binubuo na programa para sa pagbabago ng ating, at syempre, ng ating bansa. At ang plano rin po ng Vice President, kung ano man ang darating, tanggap naman niya, mga tambay. Tanggap po ng Vice President kung ano po ang magiging kapalaran po ng kanyang pagiging Vice President. Kasi nga, ipinapasa Diyos din po ng Vice President ang mga darating po kapalaran niya. Kung siya po ay talagang ipag-aadya o sinasasabihin po ng may kapal na talagang ikaw ay sisibaking ka ng masasamang tao at matutuloy ang mga plano ng masasamang politiko, tatanggapin naman po ng Vice President kung ano po ang kapalaran niya sa politika. Kung ang mananaig po ay kasamaan, dahil nga po sa napakarami pong issue na binigay sa kanya, mga tambay, para po siya ay mapabagsak, ipinagpapasa Diyos po ng Vice President sa mga politiko, lalo-lalo ko ito ay silaw sa kayamanan o sa pera, mga kababayan. Nangyari na po yan Di ba? Nung ma-impeach po ang isang judge o Chief Justice, di ba? Natatandaan nyo na si Chief Justice Corona. Napakarami po diyang politiko at naging issue na nasilaw daw po sa pera. Kaya daw po na-impeach ang isang Chief Justice na si Corona nung panahon po ni Pinoy, di ba? Marami po issue ng pera diyan. Yan po ang history po ng mga senador. Pagdating po sa impeachment ay hindi po sila nasisilaw sa malalaking numero ng pera, mga kababayan, dahil po sa kapangyarihan at sa pagiging greedy, swapang sa power ang mga politiko na talagang sinasabi po mga buhaya sa kapangyarihan at sa pera ng bansa. Sana po hindi po sila magtagumpay, mga kabayan. Sana po. At nagbigay naman po ang Vice President ng sinasabing figure. Sinasabi niya, sinasabi niya more than 2. Sana makalumagpas man lang sana sa kalahati o makasampu man lang ang senador po na makapasok po. Yung 10 makapasok po sana ang PDP Laban. Kahit ilaglag na po yung 2, hindi na po 12. Kahit 10 man lang po ay makuha po natin sa posisyon po ng Senado yung 10. Kahit hindi na po 12, mga kabayan, masayang-masaya na po ang dating Pangulong Duterte dyan. Kasi yan din po ang isang kahilingan ng dating Pangulong Duterte po sa atin na makapasok po ang Duterte 10 sa Senado at syempre ganun din po sa Kongreso ang PDP Laban. Sana po makapasok at wag po sanang madaya. Huwag po sana magtagumpay ang masasama ng mga politiko sa ating bansa. Yan po, mga tambay. Ang update po, nakatapos na po. At syempre po, sunod-sunod na po yan, mga kabayan. At talagang hanggang mamayang hapon po yan. Magsisiboto naman po lahat yan. Syempre po, samahan po natin ang dasal at panalangin na magtagumpay po sana ang malilinis na hangarin ng mga politiko. Hindi po ang masasamang hangarin ng mga politiko ang magtagumpay dito po sa 2025 election po, mga tambay. Maraming salamat po, mga kabayan. At sana po, isama po natin sa dasal, mga kabayan, na magtagumpay po ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Siyempre po, thank you po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po, mga kababayan. Thank you po. Alam ko naman po na talagang tayo pong lahat ay bumoto po ng solid PDP Laban at Duterte 10 at siyempre po black voting. Maraming salamat po sa ating mga subscribers at mga kababayan. Thank you po. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din po at maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo po pinagkakaloob sa inyong lingkod. Shoutout po. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you. Erica Hershio ng Canada. Maraming salamat po.
Jake Yahut ng 4531 Maisog ng California, USA. Thank you po. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Maraming salamat po. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Thank you po. Baby Romana ng Ate Isa ng Cagayan Valley. Maraming salamat. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Thank you po. Jovelyn Watanabe ng Japan. Thank you po. Ako si Pilam. Maraming salamat po. At si Annie Joe. Thank you po mga kababayan at sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakalob. Naway maingatan po kayo. Thank you po. At syempre po sa mga nag-like, share, and subscribe and comment, maraming salamat po. At syempre po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po. Isama po natin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President na maingatan po sila sa lahat po ng kanila pong mga pinagagawa. Syempre po. At syempre po yung pagbalik, makauwi po sana sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Maingatan po sila. Sama po natin sa dasal at panalangin. At syempre po, sama na rin po natin sa dasal at panalangin na magtagumpay po ang Duterte 10, mga katambay. Ang solid PDP laban. Sama po natin sa mga panalangin. Thank you po mga tambay. Sa muli po, update na lang po tayo. Ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.